technology, but it requires internet infrastructure. So ano pong ginagawa ng DepEd para siguruhin na ma-meet yung mga requirements na ito, Mr. Chair? Actually, di ko lang nasabi kay Senator Angara, kay Secretary Angara to. Doon po sa budget ng DICT, meron silang 5 billion for free Wi-Fi. So naglagay po kami ng special provision na i-prioritize yung mga DepEd schools. No? So may 5 billion silang pwedeng gamitin under DICT kasi magkakabit rin naman ho sila eh. So i-prioritize lang yung DepEd schools. So, and then on top of that, inside the DepEd budget, meron din silang 1.5 billion to improve internet access in public schools. So that's about 6.5 billion for next year. Okay. At ito pong total na 6.5 billion, Mr. Chair, ay sasapat na para sa internet connectivity? Based calculation ho namin, kulang pa yon kasi di ho lahat ng schools ho natin. I think only half yata may internet. So, about 12,000 schools ang wala pa ho tayong internet connectivity. But meron rin tayo kasing mga 6,000 school walang kuryente. Wow. So actually that's why sabi ko kay Senator Angara, sa NEA naman naglagay kami ng special provision yung 4 billion na for electrification, i-prioritize yung mga schools, DepEd schools. So may kuryente na at may internet connectivity for next year. No? Yung internet admittedly hindi pa ho magkakasya. Even yung electrification hindi rin magkakasya. But at least half of the requirement ma-fulfill na ho natin. Not bad for a start, Mr. Chair. Kasi kung patuloy yung, as we expect, yung pagtutulungan sa pagitan ng DepEd, DICT, NEA, kung kalahati ng need mapupuno na next year, edi sa susunod pang 2 taon, pwede tayong umasa na masara talaga yung gap dun sa internet at electricity services. So that's a target na hopefully in 2 years, wala na tayong problema with electrification and internet connectivity. Okay, harinawa, Mr. Chair. At magandang gabay po yun sa atin dito sa Kongreso, sa budget making exercise natin hanggang sa susunod pang taon. And then, huling tanong dito sa digitalizing education, paano sinisiguro ng DepEd na maayos at malinis yung public-private partnerships ng ahensya dito naman sa digitalization, Mr. Chair? So, Mr. President, ang DepEd meron silang DCP. This is the Digital Computerization Program. And ito ay sinuseryoso nila yung overpricing, oversupply, and uneven allocation of the computerization program. So, sinusigurado nila na needs-based yung pag-allocate po ng mga equipment. And mayroon pong transparency and accountability kung paano po binibili yung mga laptops and computers. Tandaan ho natin, nagka-issue po ng laptop overpricing before. So ang DepEd is very mindful of that at they ensure transparency and accountability in purchasing equipment. At klaro pong kinukommunicate ng DepEd dito dun sa mga potential na
private sector partners nila sa PPP, Mr. Chair. Yes, meron ho silang meron ho silang mga summits on the requirements of DepEd. They conduct that every year para po yung mga gustong mag-supply sa DepEd dahil sa laki po ng DepEd, no? Meron ho silang information how to participate. Salamat, Mr. Chair. I'm guessing na excited ang private sector pag ganitong kaklaro, hindi lang yung positibong goals, pero yung terms of engagement. So, in a way, magandang confidence building exercise din po ito, Mr. Chair. So, dako na po ako dun sa corruption, ghost students, and the school voucher program. Gaya ng nabanggit ko po kanina, Mr. Chair, DepEd mismo ang nakabisto ng ilang insidente ng korupsyon sa voucher system. Pero parang di pa rin yata ito natigil dahil may bagong reklamo ng di umano'y libo-libong ghost students, quote-unquote, ang in-enroll mula 2021 hanggang 2024 sa ilalim ng Senior High School Voucher Program para sa mga ALS students sa Pangasinan at binantaan pa raw ang buhay ng nagreklamo. So, alam po ba ito ng DepEd? Kung ganon, ano po ang naging aksyon dito? May naparusahan ba, Mr. Chair? Yeah. Actually, Mr. President, nung chairman po ako ng Basic Education Committee, nagkaroon din kami ng hearing tungkol dito po sa voucher program. Particularly the Senior High School Voucher Program. Kaya at that time, meron din kaming nakitang mga ghost students based on reports, based on the data that we saw. And I'm very happy that in DepEd, sila mismo nakakita itong mga ghost students, no? At inaksyonan ho nila kaagad. So may mga 7 cases of ghost students na finailan na ho sila ng kaso. Ito po yung Dr. Resita Britannico Academy. May kaso nito. Yeah, among others, mga 7 schools at ito po yung at nag-file rin sila ng 7 cases against these schools. Meron din 22 schools being investigated ngayon. No? So on top of that, they also reformed the safeguards. Dati ho kasi ang school bukuhan ng estudyante tapos sisingil sa DepEd. Yes. So wala hong check and balance. So in this time, mas inayos nila yung check and balance and the safeguards para hindi lang singil ng singilin schools. Talagang tinitignan ho nila kung yung students ay totoong students o hindi. Kasama na kaya, Mr. Chair, sa either yung 7 kinakasuhan or yung 22 na iniimbestiga yung kaso dun sa mga ALS students sa Pangasinan? Wala ho siya doon sa 7 na finailan ng kaso, but nasa 22 siya being investigated right now. Okay po. Oo. At least, Mr. Chair. Oo, salamat po para doon. Doon po sa unang 7 kaso, may mga DepEd officials ba na inimbestiga kaugnay ng 7 eskwelahang iyon na chinarge? Medyo natatangi yung complaint na to, Mr. Chair, kasi ang allegation ay involved daw yung ilang DepEd officials sa korupsyon ng Senior High School Voucher Program. So may kasamang official na po bang iniimbestiga din sa kasong Yeah, they admit na meron tayong mga DepEd officials na DepEd employees na kasama dito po sa modus na ito at nag-file na po ang DepEd against these 2 DepEd employees. No? So na-investigahan nila at confirm na meron pong mga ganitong unscrupulous DepEd employees. Pero hindi ho nila hinayaan ho yan, nag-file ho sila ng kaso. Okay. Salamat po doon, Mr. Chair. Sabi po ni Director Tolentino Aquino noong Pebrero na walang ghost students sa Senior High School Voucher Program. Pero pagdating ng Setyembre, may iniimbestigahang paaralan sa Pangasinan. So, isa po sa 22 iniimbestiga. Pwede ba namin malaman
kung alin mga eskwelahan ang iniimbestigahan at ano ang status ng investigasyon, Mr. Chair, Mr. President. Yeah. Mr. President, Senator Risa, dahil ongoing po yung investigation, ang request po ng department through an executive session para sabihin po yung mga schools involved, pati rin mga personalities involved. But rest assured na tuloy-tuloy po yung kanilang investigation ngayon. Salamat, Mr. Chair. No problem po kung sa executive session na lang or kahit isa-submit nila sa chair para sa kaalaman po natin. We'll request na lang from DepEd to submit to us in, ilagay na lang sa sealed envelopes yung update. Salamat, Chair. And sabi niyo naman na ongoing yung investigation, maaari bang malaman in open plenary kung at least ano yung status ng investigation, Mr. Chair? By end of the year po, itong 22 schools being investigated, may action na po yan. So, kung proven na meron ho silang mga transgressions o mga violations, magpa-file ho ang DepEd ng case within the year na rin po. Alright, salamat, Mr. Chair. Dako na ako dun sa HMO benefits para sa mga guro. Nakatanggap po na aking opisina ng mga reklamo na pilit daw pinapa-enroll ang mga teachers sa isang HMO. Hindi po ba dapat voluntary ito, Mr. Chair? Pinapayagan ba talaga yung mga ganyan? This is a good program, Mr. President, dahil magkakaroon ho sila ng parang health insurance benefit. And first time to, pwede nilang gamitin to for executive check-up, pwede nilang gamitin to kung meron ho silang outpatient check-ups. Unlike sa PhilHealth, dapat magkasakit ka eh. No, ito pwede mong gamitin sa mga executive check-up mo kahit wala kang sakit. So ang allocation po ay 7,000 per teacher, and then ang teacher na ang bahala kung ano ang HMO na gusto niyang kunin. Pwede rin silang mag-group and get a group HMO, but ang subsidy ng government is about 7,000 per teacher. Salamat, Mr. Chair. Nga, ang appreciation talaga natin na HMO ay maaring on top of yung PhilHealth coverage. Kahit po yung ilang bahagi ng labor movement, yun yung advocacy nila eh, na kung pwedeng, noon, no, sinasabi nila pwede bang may PhilHealth Plus, kung magbabayad kami ng dagdag konti sa premium namin. And in this case, medyo humahabol na yung PhilHealth. Alam po natin yun, meron silang yakap program para, hindi lang para sa inpatient pero outpatient coverage. Pero sa ganitong kaso na reklamo, kung hindi pa ito alam o nabalitaan ng DepEd, pero at least in principle, hindi ba dapat pinagbabawal yung ganito dahil sabi niyo nga ang teacher ang bahala pumili whether individually or kung group HMO sila. So yun po, di ba dapat voluntary po? Tama ho kayo, this is purely voluntary. So bahala ho yung teacher kung gusto niyang kumuha po ng HMO. Ang government subsidy will be 7,000. So hindi ho natin pinipilit yung teacher kung gusto ho nilang kumuha ng HMO. Although maganda ho yung programa dahil nga pwede ho nilang gamitin to for their
medical check-ups or yung mga outpatients, for example, laboratory.